mga ka-sweetie, for today's video, tayo ay mag-harvest na naman ng ube at parang kailan lang guys, nag-harvest tayo ng kamote. Ngayon naman ay ube yung ating aatupagin. At paano ang pag-harvest sa kanya? Napakasimple guys. Nakikita nyo tong ilalim, tatanggalin lang natin muna yung ating mga dahon sa ibabaw at hahanapin yung butas kung saan dun sila nakatusok katulad nito. Alam ko marami sa inyo nagtataka paano ako nag-start magtanim ng ube. Alam nyo na yung lola nyo guys, kapag natatakam ako sa isang pagkain ay naiisipan kung why not itanim ko din. Kaya naman nung nakakita ko ng punla ng ube dito that was 8 years ago ay tinry ko makapagtanim dun sa aking garden dun sa dati namin tinitiran. And then success talaga guys na nakapag-produce talaga ako ng ube. Kaya yung taon-taon nagtatanim na talaga ako ng ube. Pero napakahirap maghanap guys ng punla. Kahit na yung pinaka-ube mismo na bunga ay laman ay hindi kayo basta-basta makakahanap dito sa Japan. Kaya naman na naging attitude ko na yearly dapat may tanim akong ube lalo na kung magpapaskot bagong taon. Syempre masarap talaga kapag may ube dessert tayo sa ating lamesa. And nafi-freezer yan kaya for 1 year guys may stock talaga ako ng ube. At nagbebenta rin ako ng ube dessert. At sa ginagawa ko dito kung makikita nyo guys, binabaklas ko na muna lahat nung nasa ibabaw niya katulad nung ginawa natin doon sa ating kamote bago natin siya hahalukayan para clear na muna lahat ng ating gagalawan at mas madali natin siyang mahahalukay. Kung makikita nyo guys, nakaangat yung aking mga ube. Ito kasi yung less space kung pinapagapan ko sila ng paibabaw unlike nung nakalapag lang sila. Mas marami kayong mapuproduce na ube kapag nakaangat na ganito at mas madali silang madiligan. Actually ngayon hindi nga ako masyado nakakapagdilig kasi ko nakikita kung saan ako magdidilig at kumbaga pinabayaan ko na lang sila sa ulan. Ito guys, pagkatapos natin tanggalin lahat ng dahon ng ating ube, ay huhukay naman natin. Titingnan natin kung iba yung bunga niya. Siyempre hindi tayo mag-expect dito guys. Baka next year hindi na ako magtanim ng ube. Hirap din talaga guys maghukay. Alam nyo ba yun? Hindi naman tayo nagtitinda talaga ng ube turon. Kasi wala yung pala ko na matulis. Ang variety ng ube na to guys ay marami. Hindi siya yung korting paa. Yan. Ganito yung korte ng ube niya guys. Pero hindi siya kamote. Ayan. So nakahukay lang tayo ng 3 piraso dito sa part na to. So gumapang ugat natin hanggang dun. Kasi guys, hindi tayo nakapagdilig. Ang ibig sabihin, naghahanap na siya ng tubig hanggang dun. So itong ube na to guys, napakahirap niyang hukayin. Kasi hindi tayo nagdidilig. Kaya ganito nangyari. No? Maugat. Kapag ang kamote hindi masyadong nadidiligan guys, naghahanap kasi sila ng tubig kung saan may tubig. Kaya nagiging maugat. Hindi katulad ng mga harvest ko before, ay nasa isang lugar lang sila kasi napakasipag ko talaga magtanim, ay magdilig. But this year, hindi talaga ako masyado nagdidilig guys. Kaya yung mga ugat nila sobrang dami. Kaya next year, ang ititinda ko lang guys, ay punla. And then kayo na magtanim. Tingnan nyo yung kulay ng ube natin. Ube talaga guys. Ayan. Violet na violet talaga itong violet. Ito yung isa. Okay. Nabalik ko guys. Nabalik yung ube. Ayan, nabasag natin. Nakakapanglaway naman itong ube na to. Ang ugat. So yan, isa lang yung bunga at hindi siya masyadong lumaki guys. Ganyan lang yung bunga niya. Yan yung hindi natin sila nadidiligan. Nabasag ko na naman. Isa lang yung bunga niya guys. Nabasag ko pa. Oh my god. Ayan, nabalik ko na naman siya guys. Ito yung pinakamalaki niya. Nabalik ko pa. Yan guys, basag-basag yung ube natin. Kasi maigsi yung aking pala na ginagamit.
Marami nga pala nagtatanong sa akin kung saan daw ba ako nagtatanim ng ube. Dito ako sa Japan nakabase guys sa Meisaga, Karatsu. Ang temperature dito ay mas mainit kumpara doon sa part ng north. Dito ay medyo hindi katulad sa iba nag-i-snow na. Dito ay papalamig pa lang at kayang-kaya pang makabuhay ng mga ube or kamote ng ganitong klaseng temperature. Pero hanggang December na lang yun guys kasi pagka umulan ng yelo yun yung time na nagpo-frozen din kasi yung lupa. Kaya ang tendency pati yung mga laman na nasa ilalim, bunga ko ng bunga kanina, pagpasensyahan nyo na yung mga perfectionist. At nagkakamali yung lola niya, lagi ko nasasabi ay bunga, laman. So yung mga laman niya guys, kasamang nagpo-frozen, once na nagpo-frozen pati yung lupa. Kaya ang mangyayari kapag hindi nyo siya kagad na harvest ng ganitong taglamig, yung mga laman niya sa ilalim, mga kamoting kahoy, mga kamote, ay nalulusaw kasi nga parang nilagay nyo siya sa freezer ng hindi tamang proseso. So pag na-defrost yun, ganun ang mangyayari na sisira yung mga laman ng inyong crops. And then sasagutin ko na rin yung mga ibang tanong katulad ng tanong ni Mirna Hardin. Ang tanong niya, mga ilang buwan pwede i-harvest ang kamote? Ma'am, thank you. Love it. Thank you so much Mirna Hardin. So ang tinatanong niya dito guys, yung nag-harvest ako ng kamote at yung laki na yon kung ilang buwan daw yon. Yung mga second, yung mga part 2 ko na harvest, yun ay 3 months lang. And then kung mapapanood yung mga una kong harvest na super lalaki ng kamote, yun po ay inabot ng 5 months. Yun yung mga unang-una kong tanim nung May. Kaya lumaki sila ng husto talaga. And then yung isa pang tanong natin, si Ate Ves, kahit po ba talbusan ang kamote, magkakabunga pa rin? Yes po, legit po na magkakabunga pa rin ang inyong kamote. Kasi guys, ako talaga, ang purpose ko talaga nung nagtanim ako ng kamote ay yung dahon lang. Kasi nga masarap talaga siya sa sinigang, sa pangat at kung ano-ano pa, at sinasala din namin yan ng asawa ko, tapos bagong isda, ay bagong alamang, oo, bagong alamang at bagong isda. Ay naku, naglalaway yung lola nyo. So ayun, ang habol ko lang talaga dyan guys, yung dahon, kasi hindi kinakain ng mga hapon ng talbos ng kamote, kaya wala kayo mabibili sa mga market. Kaya ang purpose ko lang ay para makapag-harvest tayo ng mga dahon. And then yung mga kamoting na harvest natin na yun ay pabonus na lang. At nakita nyo naman talagang may laman sila kahit na araw-araw tayo nagtatalbos, at halos araw-araw talaga yung promise guys. Kasi nga, ewan ko ba, kahit na ang ulam namin ay spaghetti, gusto ko may soup pa rin akong hinihigop. So yung pangat ang importante sa akin, at meron talbos kasi yun yung nagpapadagdag ng lasa din ng ating mga soup na ginagawa. Panalo yung ube natin guys. So tingnan nyo, oh, ang gaganda ng ube natin, ang laki. Ayan, parang paanang baboy. At etong ube na to guys, ito yung violet na ube. Ayan. Yung pangatlong tanong naman ni LG sa Malaya, ate, bakit yung ibang kamote walang laman? Meron pong iba't ibang klaseng dahilan yan. Unang-una po ay baka matigas yung lupa nyo, hindi natin nabuhaghag. Lahat po ng pagtatanim natin, ang unang prosesong ginagawa natin ay bubuhaghagin natin o kukultivate natin, plus lalagyan natin siya ng mga pataba like tain ng manok, tain ng baka, or yung ipa, kasi yan yung magpapalambot ng lupa natin. Ako ang nilagay ko lang dyan guys, darak, and then ipa, saka tayo naglagay ng chicken manure. Saka ako pinalastic para ma-prevent natin yung pagtigas ng lupa dahil gawa ng ulan at araw. Kaya ng kahalagahan ng naka-plastic. At syempre naka-elevate din yung lupa nyo guys, kasi yan yung importante dahil ayaw ng kamote nang nabababad sa ulan. At ayan na nga guys, ganyan kadami yung ating na-harvest na ube. At doon sa mga umu-order sa akin, first come first serve. So yung mga naka-reserve ng una, sila yung una kong bibigyan ng ating ubing unang na-harvest. So unang harvest natin na to guys, naka ilang kilo din tayo, naka 14 kilos din tayo netong time na to. And then kinabukasan, nag-harvest kami ulit ni Papa. Naka-harvest lang ako ng 4 kilos kasi umulan, kaya hindi namin natapos lahat. So meron pa tayong mga ilan-ilan na ma-harvest ng ube. So guys, ito yung pinakamalaki nating ube. Kung meron tayong hugis paa, meron tayong hugis kamay. Ayan, gloves. Ni, tepukuro no katachi. Ito yung pinaka-success nating ube guys. Ang laki niya. Kahapon actually may malaki din. Ayan, oh, ang laki ng ating ube. So yun lang guys, next time abangan nyo yung ating recipe ng paggawa natin ng koroke ube para maiba naman yung ating ginagawang lutong ulam, at isa yun sa mga sikat na pagkain dito sa Japan, yung koroke. That's it guys!